Ay nako po mga kababayan, ha? Ito atin-atin lang po ito at kakaibang balita po itong ating nasagap. At bago po tayo pupunta doon sa pag-uusapan pa natin yung mga iba pang sasagutin ko, ito po muna kasi talagang kakaibang balita ito. Ito po ay ibubulong ko lang sa inyo, no? Ito raw po si Madam Butod. Si Madam Butod, kilala nyo na yan. Si Butod Wakwak, ayan. Nasobrahan daw yata ng higop. Humigop daw yata ng humigop ng kung anong hinigop. Tapos, kasi may parte daw po diyan sa malaking, diyan sa Malacanang, may parte. At di ba, balita naman po yan, halos araw-araw nagpa-parte yan dyan, di ba? May parte, ay nasobrahan yata ng higop. Ng tsaa yata, aywan ko, hindi natin alam kung anong hinigop. Abay nagpakitang gilas. Ano po bang ginawa? Ito po kasi ay itong ibabalita natin ay nabigla po yung mga bisita talaga. Diyan sa Malacanang nabigla at hindi na nila nagawang videohan. Ha? Kaya dahil sa pagkabigla, ngayon ang nabidyohan nila itong si Ading. Si Ading ko ang nabidyohan. Pero dito muna tayo kay Butod. Diyon nga po, ayon sa sabi sa atin, sa sobrang kalasingan yata or sa sobrang high, ayon po, ura-urada daw po, pinakuha sa katulong yung manok. Manok po, pinakuha. Yung pong manok doon na buhay. Alam niyo po bang ginawa? Pinapak ng buhay yung manok. Lumamo ng talagang nilamon niya yung buhay ng manok. Talagang marami daw talagang naawa doon sa manok kasi nagpiyagak nga yung manok daw. Habang unti-unti daw na nilalapan itong si Butod. May palakpakan daw yung mga tao. Yay! Si Madam! Grabe! Lalo niyang nilantakan yung manok daw na buhay. So hanggang sa naubos, palakpakan na naman yung tao. Ito na asiste. Hindi nagpatalo itong si Ading ko. Hindi nagpatalo. Ang sabi doon, ito na yung nakuna ng video mismo. Pero yung sa pagkabigla ang anong mga nandoon, hindi nakuna ng video dahil nabigla ang sa ginawa ni Butod. Ay itong kay Ading ko, ayun, nakuna ng video at ang sinasabi, pumunta sa stage sila. Ay hindi naman sabi niya, pwede na itong si Mrs. lang ang magpakitang gilas. Ako rin, sabing ganyan. Alam niyo po ba ang ginawa? Talagang napakatinis ng buses. Napakaganda ng buses pala nitong si Ading ko. At ito po yung nabidyohan. Ito na po yung video. Kasi talagang ayaw niya magpatalo, no? So, bumirada din po siya ng kanya. At ito naman po yung naging performance niya. Ito, mapapanood nyo na po. Ayan. Yan po yung nakuna ng video, pero yung paglapa po ng manok ni Butod, hindi po nakuna kasi nagkabiglaan. Anyway. Anyway, sa dami po ng problema natin ngayon, ay hindi ko alam kung ito munang babasahin ko. Ito muna sasagutin ko muna ang unahin ko. Mamaya na po natin pag-usapan yung malaman po ninyo kung ilan po yung mga namamatay dahil dyan sa COVID-19 vaccine na yan. At ano na ba yun? Okay. Sige. At dito naman tayo ngayon sa mga kasi hindi po ako magtatagal at gusto ko pong tapusin agad ito. Ito
Sagutin ko lang po yung mga nagtatanong kasi yung pong karapat-dapat sagutin ko ang tanong, sasagutin ko. Pero yung pong katangahan na sagot ay na tanong, hindi ko na po sasagutin. Ano? Ganun lang po. Ito na po yung mga tanong. Aha. Ito. Ayan. Ito po yung tanong ni J. Carillo. J. Carillo. Ayan, J. Carillo. Ang kanya pong tanong ay, good morning, Sir John. Tanong ko lang po kung nagamit na sa paglaga ang mga ingredients, hindi na po ba pwede ulitin sa paglaga? Salamat po sa sagot. Hindi na po. At kung inyo pong matatandaan, ipinahabol ko po sa inyo na yun po itinuro ko kasi na isang ugat ng nyog at saka isang ugat ng saging at saka yung 20 leaves ng mangga at saka bayabas. Para lang po sa isang tao yon. Ngayon, kung halimbawa 2 kayo, or 3 kayo, or 4 kayo, o 10 kayo, hindi, ikan nyo po. Bigyan nyo ng kaparte yung iba. Halimbawa, ang original na tinuro ko, isa lang na ugat, para lang po sa isa. Ngayon, kung 2 kayo, gawin yung 2 ugat ng nyug at 2 ugat ng saging. At i-times 2 nyo yung sabaw ng niyog ng pangpakulo doon. Yan, di ba? Yun po sinasabi ko. So, hindi na po pwede ninyong ulitin yung dating nilaga nyo na. Hindi na po. Kaya, kung gusto nyo, minsanin nyo ng laga. At, siguradong, hindi tansyahin, bilangin ninyo yung kailangan ninyong inumin. Kasi isang baso sa isang araw, so, 7 days yun, 7 baso. Kaya ko po sinasabing 8 or hanggang 9 na baso ang inyong pagpapakulo. Baka mag-evaporate yung iba, yung nilaga niyo, baka hindi na mag-eksakto dun sa 7 baso, dun sa 7 days. Kaya hindi na po, yan ang sagot ko po sa iyo, hindi na po pwedeng ulitin yung ingredients na nilaga nyo na. Yan po, sana po maintindihan nyo na. Ano? Isa pa po ito. Okay, ito pa. Sir J, God bless you more. Maraming salamat sa lahat ng mga payo nyo sa amin. Tanong ko lang po kung pwede yung dry leaves na kasi manggagaling pa sa Pinas ang mga dahon na iyan. Tiway po. Kung dito po manggagaling sa Pilipinas yung dry leaves ng ng bayabas at saka yung mangga, pwede naman po. Kaya lang pagka ginamit nyo na, bago nyo po lagain yon, pagdating sa Amerika, halimbawa kung saan man kayo, ibabad nyo po muna sa tubig ng 1 oras bago nyo pakuluan o lagain doon sa itinuro kong sabaw ng nyog. Pwede po yung dry leaves na manggaling dito sa Pilipinas, pwede po yon. Kaya lang, bago nyo nga gamitin or bago nyo lagain doon sa final na lagain ninyo, ay ibabad nyo muna sa tubig ng 1 oras. Ano? Yan po yan. So, nasagot ko na po yan. Ito pa. Sir, 10 kami iinom. Gaano po karami talaga ay ilalaga ko sa mga binanggit nyo na gagawin, damihan ko po ba yung sabaw na buko or lahat na sinabi nyo na maglalaga, dadagdagan ko po ba? Ang gulo mo kausap. Anyway, 10 sila, kung dadagdagan lang ba? Hindi po. Kung 10 kayo, kagaya ng sinabi ko, ay di 10 rin na ugat ng niyog at ugat ng saging. Ngayon, doon sa dahon naman, bawat isa 20. So, kung 10 times 20 is 8 times 10 ninyo yun. Yung 20, 10 20 yun. Tapos yung baso na buko ng Diyos, ng yung Diyos ng buko, yung sabaw ng buko na pampalaga yun, ay di,
8 times 10 din. Ganun po yan. Kaya di ba sabi ko, pinaliwanag ko sa inyo, pagka ganun karami, isang drum pala ang kailangan nyo. Yun po yan. So, bawat isa lang po na tao, yun lang isang ugat at saka yun lang. At saka 20 na dahon. Yun po. Kung 10 kayo, para hindi kayo malito, mag-prepare kayo ng 10 na ugat. 1, 2, 3, 4, diba? O 10. Yan. Tapos 20. Tapos yung yun. Basta po, bahala kayo mag-compute doon. Habang compute, dami nyo naman. Anyway, yun po. Sana nasagot ko. Okay. Ito pa po. Ito. Aha. Ito pa. Ito ang mga nakakalungkot eh. Sir Birana, pwede po yung pinya? Pwede po kainin. Tanong lang po. Grabe, no? Dito po sa mga nakakasubaybay lagi dito sa akin, pag kami nabasa nga po kayo dito sa mga ganitong mga nag-comment ng katangahan, pwede po ba kayo na lang sumagot? Nakakapag-init ng ulo talaga. Sa totoo lang po. Ha? Sa bagay nagtatanong. Pero, hindi ba, ang lagi ko sinasabi rito, ugaliin yung panoorin yung buong video para naiintindihan nyo at nalalaman nyo. Ilang beses ko na bang sinabi ito, yung 4 na huwag muna kayong kumain. Ano yun? Ayoko na sabihin dito. Nandyan sa video ko. Ito si Edita. Edita Andalyo. Ayan. Para malaman po ninyo. Edita Andalyo. Ayan. Grabe. Anyway. Sige. Edita, hindi ko nasasagutin itong tanong mo dahil nandyan naman yan sa video ko. Ilang libong beses ko nang sinabi. So ngayon, kung ayaw mong manood at gusto mong isalaksak sa lalamunan mo ang gagawin mo, bahala ka sa buhay mo. Lamunin mo yung pinya mo. Okay? Yun lang, kasi nakakapag-init ka ng ulo eh. Sa totoo lang. Maliwanag po ito na talagang hindi pinapanood yung video. Tapos magtatanong ka ng ganito. Hindi mo panoorin, tapos magtatanong ka kung puperwisyon mo. Ay, sinabi ko na nga dyan sa video ko. Anyway, ito yung mga dapat na sinasagot ng bubo. Sige. Ay. Anyway. Nakakakon. Basta kon lang po ito. Ilalagay ko ng letter B dito para kasi gusto kong hindi lang mabura dito para mabasa rin ninyo, no? Yan. So hindi na natin dapat sagutin 'to. Kung interesado ka, panoorin mo yung video ko. Pero kung hindi, lumayas ka dito sa channel ko. Hindi kita kailangan dito. Ayaw mong tulungan ang sarili mo. Ayan. Ito pa si Kwan. Good day po, Sir Birana. Sa lahat ng itinuro nyong gamot sa amin. Good day po, Sir Birana. Sa lahat ng itinuro nyong kagamutan sa amin. Aba, ewan ko sa iyo. Hindi ko maintindihan yung gusto mong sabihin. Ay, nako. Anyway, sige. Letter B. O, yan. Ay, nako. Ang hirap. Ito pa, ha? Ito naman si Regina Bacatio. Yan, si Regina Bacatio. Ito naman yung tanong niya. Sir John, wala na po bang kailangang pwede i-partner sa dahon ng mangga at bayabas? Wala po kasi dito
Nyog at puno ng saging, village kasi ng Valle Verde, Pasig ako na mamasukan. Kala ko naman sa abroad ka. Ulitin ko ha. Matutuwa kayo rito. Talino. Sir John, wala na ba ibang kailangang pwedeng i-partner dahon ng mangga at bayabas? Wala po kasi dito nyog at puno ng saging, village kasi ng Valle Verde, Pasig ako na mamasukan. Ay kung meron bang alternative, di sinabi ko na. Ay bakit ka mag-speculate na kung merong iba pang alternatibo? Kung ano yung sinabi ko, yun lang, huwag ka na mag-kon pa. Ha? Huwag ka na magtanong pa kung anong alternatibo kasi kung may alternatibo, dapat yung sinabi ko na, yung mga sinagot ko yung mga nasa abroad na nagtanong. Una, ha? Ikaw, yun, Regina Bacaccio, hindi mo naisip na nandiyan ka lang sa Valle Verde, wala ka bang kamag-anak sa, sa probinsya ninyo? Na pwede mong orderan? At LBC, alam mo ang LBC, kung kahit saan ka lupalop ng mundo nandoon at lupalop ng Pilipinas nandoon, 2 araw lang makakarating dyan sa iyo. Hindi mo naisip yon? Tapos ang inaisip mo kung ano yung alternatibong ibibigay ko sa iyo? Dahil wala lang puno ng saging at puno ng niyog dyan sa Valle Verde Village na yan, at maghahanap ka ng alternatibo. O, kung gusto mo yung alternatibo, kalimutan mo yan. Yung puno na lang ng balite, ang lagain mo, yun na lang. Nakakapi ka. Imagine mo, sa Valle Verde ka lang pala. Ay, kabilis-bilis naman isip. Kagaya niyan. Una, wala ka bang di-op? Lumabas ka lang dyan sa Metro Manila, dyan sa Valle Verde. Halimbawa, sumakay ka ng Baliwag Transit. Baliwag Transit, dyan sa Cubao. Sumakay ka lang, bumaba ka kahit saan dyan. O, sabihin na natin na bumaba ka dyan sa parting, ang susunod kasi dyan sa Manila, Bulacan eh. Dyan, Bulacan. Bumaba ka dyan. Napakaraming saging, napakaraming bayabas, napakaraming mga kon dyan. Ano yun? Mangga. Yan lang. Pangalawa, yung kamag-anak mo sa probinsya. Tawagan mo lang naman yan eh. O, ikuha mo ako ng ganito, isang dangkal na ugat ng ganito. Ugat ng saging, ugat ng mangga, o kung ano ba yan. Ha? Niyog na yan. Di ba? LBC lang yan, 2 araw lang, nandiyan na sa iyo. Sige na. Okay. Nakakakon lang. Hay. Ito pa, from Pagadian City po, para sa anong sakit gagamitin ang itinuro ninyong herbal? Thanks a lot. Grabe. Ay di panoorin mo yung video ko. Panoorin mo. Hindi yung isasalaksak ko lang sa lalamunan mo. Nakakuan ka lang eh, nakakita ka lang doon sa thumbnail eh. Magtatanong ka, panoorin mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo ha. Na ito yung mamamatay ng dilat sa katangahan. Tingnan mo. Sino ang hindi ma-high blood dito? Para daw sa anong saan daw gagamitin sa sakit yung tinuro kong herbal. Ay di tanga, bobo. Yun know, hindi kinakanto. Daming bobo. No, isa pa ito. Good evening, Sir Birana. Maraming salamat sa itinuro mo. Ngayon, gagawin po namin yan. God bless. O, tama. Gawin nyo na. Huwag ka na magsabi. Sinabi ko na eh. O, di gawin mo na lang. Bakit mo kailangan na mag-message pa dito na gagawin mo? Kailangan mo pang magpaalam? O, di gawin mo. Ano yun? Pag halimbawa... Ay, sige na lang. O. Ito pa.
Sir John, salamat po sa itinuro ninyong gamot. Isinusulat ko po. O, sige. Kahit na hindi mo lang isulat, i-drawing mo pa. Sige, okay yun. Ito. Thanks a lot, Sir Birana, for teaching us about the remedy against COVID-19 vaccine. I'll avoid now eating those 4 foods and to do herbal drink when I'll visit Pinas. In the meantime, I will share this knowledge to my family in Pinas. You are God sent to us. Subscriber, followers, and God bless us all. Okay po. Basta lang po yung sinabi kong huwag nyo man ang kainin dyan while nasa abroad kayo, yung hipon, pusit, crabs, at saka yung pinya. Ayan. Ilang beses ko na po sinabi yan, pero may nagtanong pa rin ba kung pwedeng kainin ng pinya. Talagang bubo talaga eh. Okay, yan po. Okay po. So, thank you po at kahit pa paano ay napanood nyo pala yun. Ito pa. Sir Birana, pwede po ba tubig isabaw? Mahal ang nyog. Di ko pakay bilhin. Mahal dito sa city. O di, huwag ka nang gumawa. Na? Kung pwede ba yung tubig, edi sana sinabi kong tubig na lang. Bakit pa kayo gagastos? O, sige. Huwag mo nang gawin. Kalimutan mo na lang yon. Ha? Dahil kung pwede sana yung sabaw, yun sana sinabi ko, tubig lang pang sabaw ninyo. Ay, nako. Sige, okay yun. Kabubuhan. Ayan, nakita niya. Yung mga kuwan nito. Isa pa. Ay, thank you po sa lahat. Simulan ko na hanapin ang mga sangkap kasi wala po puno ng niyog dito sa amin. God bless po, sir. Oo, sige, maghanap ka na. Marami dyan. Okay, salamat po, sir. Salamat po, sir, sa tinuro nyo sa amin. Gisulat ko yan sa notebook para di ko makalimutan ang lahat na tinuro mo. Okay po. Good morning po, sir. Birana, marami pong salamat po sa itinuro po na gamot ng vaccine. Manood po ako hanggang nakatapos ang sinasabi nyo. Okay. Sir John, maraming salamat po sa malasakit. Okay. Salamat. Nagawin ko na. Nahanap lang ako. Okay. Ayan. Okay, ang haba naman ito. 1 kilometro naman itong chat mo, 1 kilometro naman to. Ay, Maria Josep, ang kahaba-haba nito. Parang kasing haba ng Naku, nakakahingal basahin pa. Pagkahaba-haba. Sige. Okay, sige. Naku, ito na naman tayo. Sir, turuan mo ako ng solusyon. Parang gago. Di ba? Kaya kung, sa totoo lang po, dito sa kwan ko, siguro kung mahina-hina lang yung resistensya ko, baka nagkarigla na ako sa inyo. Dito sa mga taong ito, nakakarigla. Sa totoo lang. Sir, turuan mo ako na solusyon. Ay, kahit na hindi ka ririglahin, mapaparigla ka dito sa mga taong to eh. Ay, nako, Diyos mio.
isa pa na 1 kilometro ang comment. Nakakako naman, nakahilong basahin. Sige na. Next. Sir John, yung isa, procedure na gagawin ko ay para lang isang tao. Oo nga po, ano ba kayo? Natural pang isang tao lang yun. Ano ba yan? Ako po naman. Talagang ko na yata, bibigay na yata talaga yung mattress ko. Rireglahin na talaga ako sa inyo. Vaccine, Sinovac dito Italy. Lord Jesus, iligtas mo kami. Amen. Ay, po. Ano pa man yan, sige. Ligtas. Good day, sir. Ang herbal po ay para sa COVID lang. Thanks, sir, pang Pagadian City. Abaywan ko sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. Gulo mo kausap. Kung di nyo intindihan, bahala na kayo. Kaya ka nang paliwanag. Ayan. Salamat, Sir Birana. Ulitin mo lagi ang pagsasabi para sa lunas sa COVID-19 para maraming nilalang ang mailigtas. Ayaw ko magpabakuna, kaya lang parang compulsory po dahil pag walang vaccine card hindi makapunta kung saan. Dahil hanapin ang card. Sana, Sir, kung may cellphone pa ako noon, hindi talaga kami magpapa-inject. Bakit ko naman ulit-ulitin? Ay, nandyan na nga sa video ko. Kayo ang magulit-ulit manood kung di nyo naintindihan. Kayo naman pala, malapit na. Malapit na akong reglahin sa inyo. Ako po, sinulat ko sa notebook. Para di mawala, basahin na lang para di magkamali. Sundin lang ang sinasabi. Thank you, God bless. Okay. Ano pa? Ayan. Ito pa, ha? Ito na lang. Walang imposible kay God. Di tayo pababayaan ng God. Mahal niya tayo. Para sabihin ko po sa inyo, positive. Positive pa naman yung pangalan mo. Ang God po ay nakaalalay lang sa atin. Ituturo lang niya sa atin kung ano yung dapat ating gawin. At gagabayan lang tayo. Pero yung sasabihin mong hindi ka kakaawaan ka ng Diyos, talagang maawain ng Diyos. At ang gusto mong palabasin dito, si Lord lang ang pwedeng bumawi ng buhay mo. Tama naman yon. At paano yung ngayon? In-injectionan ka na nga eh. Na-injectionan ka na, nandiyan na sa katawan mo eh. Bababa ba si God para hatakin niya yung in-injection sa iyo? Ganun ba yun? Minsan, yung paggamit sa salita ng Diyos, ibinabagay yan. Kagaya halimbawa, kung dito, ngayon, ang sinasabi ng Diyos, ang sinasabi ng Biblia, ay ano yun? Gaawa ang Diyos, ikaw ang gumawa, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng awa. Ganun na yun. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngayon, sa tingin mo, pag hindi mo ginawa ng paraan na matanggal yung lason sa katawan mo, sa dugo mo, maliligtas ka? Isip-isip. Kaya binigyan tayo lahat ng kwan. Huwag mo lahat iasa sa Panginoon. Gumawa ka ng sarili mo. Igagabay ka lang niya, gagabayan ka lang yan. Nandito ba yan? Hindi naman bababa yan dito para operahan ka. Yung mga ganito pong mga salita, mayroon pong binabagayan ng sitwasyon. Hindi po lahat ng pagkakataon i-apply mo. Anyway, sige.
Ayan. In Jesus' mighty name. Di sige. Magkukon ka diyan. Maglulumuhod ka na. Sabihin mo, in Jesus! Tanggalin mo yung lead content na isinalaksak sa katawan ko, sa dugo ko. Yun na lang. Pwede yun. Okay yun. Bugok. Totoo ka, sir. Na-scam na ko dyan. Yun sa mata, walang epekto yun sa aso, karapata. Na-scam ako dyan. See? Lahat naman po eh. Di ba? Minsan si Vicky Morales at saka si Mel Tiangco pa ang nagsasabi dyan sa mga bito-bito na yan, di ba? Pero hindi po totoo yun. Ini-AI po yan gamit ang busis at litrato video ni Mel Tiangco at nga kasi Rosales. Okay. So, ayan po. Siguro, tama na. Ito puro naman mga kabubuhan lang. Anyway, ngayon po, wala na ako sasagutin ng mga tanong ninyo dahil nandiyan naman po, ulitin ko lang po, wala pong ibang sasagot sa mga tanong nyo dito lang po sa video ko. Ngayon, kung hindi kayo manood niya sa video, huwag na rin kayo magtatanong dahil walang sasagot sa inyo. Kaya kayong mga tanga, magpakatanga na lang kayo. Masakit ano? Di ba masakit? Pero mas masakit sa akin dahil unang-una, parang bang lumalabas pa, ako pa yung ngayon yung nagpupumilit sa inyo na para lang mailigtas kayo. Di ba? Yun ang mas masakit eh. Pero hindi nyo ginagawa ng paraan na para tulungan yung sarili ninyo. Yun ang pinakamasakit. Ito sige. Ito na lang. Kala nyo Ito. Sige. Ito ipapakukan ko lang sa inyo. Alarma po ang local na Interagency Task Force ng Batangas sa pagkamatay ng 42 residente na mga bakunado na laban sa COVID-19. Ibinalita ni Dr. Rose Osaita, Batangas Provincial Health Officer, 8 sa 10 namatay ay meron ng first dose ng vaccine, habang yung 2 naman ay fully vaccinated na. Iniimbestigahan din ng local IATF ang pagkamatay ng 32 iba pa na pawang mga fully vaccinated o naka-2 dose na ng bakuna. Naalarma po ang local Yung isa po dito, yung nagbabalita, si Katon Ying po yan. See? So, ibig sabihin talagang naglabasan na po di nyo nabakuha. Naglabasan na. Dahil nga kasi, magmula lang nung ibinalita ko, dahil nga kasi, yung ipinurward sa akin, na galing mismo sa pag-aaral ng WHO, ayun ang lumabas na hanggang 2030 na lang. Ngayon, hindi naman po eksaktuhan yon. Kung hindi man kayo mamatay sa 2030,
Either mauna na kayo doon sa 2030 o di kaya after ng 2030. Pero nandyan na po yung sakit. Yun po yan. Ngayon, naglabasan na po Isa pa po ito. Itong doktor po ito. Noong kasagsagan na yun, noong COVID-19 na talagang isa rin po ito, doktor na ito ang nagsasabi na delikado po talaga ang bakuna. Ito po yun, noon pa ito Ngayon naglalabasan na. Ito yung sinasabi ko noon pa, na ako man, daldal ako ng daldal doon sa Facebook live ko na huwag kayo magpabakuna. Isa ako doon sa tinanggalan ng Facebook. Ito mismo, doktor ito. Panoorin nyo. Mekanismo ng malinaw naman sa scientificong datos ngayon na maraming panganib ang dinudulot ng bakuna. Katulad ng sinabi ko noong pang isang taon, mas delikado nga yung bakuna kaysa COVID mismo lalo sa kabataan. Napipilitan tuloy magpabakuna yung mga gustong mag-aral na kabataan na ilalagay sila sa panganib. Kaya yan ay talagang isang malaking kasalanan sa bahagi ng mga naglalagay ng mga patakaran na yan dahil napipilitan tuloy na magpabakuna yung mga tao. At marami akong pasyente na nagkukonsulta sa akin na nadisgrasya sa bakuna, serious injuries. Bukod pa sa aking mga kamag-anak na namatay, sa tingin ko ay dahil na rin sa bakuna. At malinaw rin yan sa internasyonal na scientificong datos. Maging dito sa atin sa Pilipinas, malinaw na pagsusuri ng ilang mga eksperto sa statistika na napakaraming namamatay dito sa Pilipinas, yung tinatawag na excess death itong nakarang taon, 2021. Umabot na sa mahigit 200,000 at ang magpapaliwanag lamang kung bakit maraming excess death ay dahil sa mass vaccination campaign at lalo pa sa mga bata na habang buhay nilang dadalhin yung masasamang epekto ng bakuna. Nasisira ang immune system ng taong nababakunahan. Malinaw na yan sa scientific ebidensya. Lalo-lalo na sa mga kabataan na marami pang taon ang kanilang ilalagay dito sa mundong ito at sisirain na ang kanilang immune system. Kaya mas lalo sila magkakasakit ng iba't iba pang sakit. Hindi lamang ng virus, kundi pati ibang mga sakit. Kasama na ang cancer dyan. Pati yung mga autoimmune disease na sinasabi, pang matagalang sakit. At pati na yung sakit sa puso. Yung mekanismo ng pagtalason sa bakuna. O, yan po. Ito po yung isa rin po ito sa nagdadaldal dati na talagang malaki ang epekto niyan. Una, ipapaliwanag ko lang po. Kaya isa po ako dyan dati sa nagsisisigaw na huwag kayo magpabakuna bagkos magngata na lang kayo ng usbong ng sampalok. Pero kalaunan nga, tinanggal yung Facebook ko kaya hindi na kami mapagsalita noon. Ipapaliwanag ko po kung bakit talagang bothered ako doon sa bakuna dito, bakuna doon. Ganito lang po yan. Ang bakuna po, halos mahigit 10 taon pinag-aaralan yan bago lumabas yung final result. Pero bakit yun? Wala pang ilang buwan lang, lumabas na mayroon ng bakuna. Iyan po ang isa sa nag-trigger sa akin na bakit daldal ako ng daldal noon. Yan po yan. Tandaan po ninyo. At ito po ang itanim nyo sa inyong isipan. 10 taon po, mahigit, ang pag-aaral ng bakuna bago lumabas yung final result. Ayan lang po. Ngayon, ano pa ba yung kuha natin dito? Ano pa ba yung mga kuha ko rito? Pero ito muna. Ipapakita ko lang po yung video. Kaya ako na po ito. Parang rumble na kasi depende yun sa pagkakasunod-sunod ng aking video. Ito pong si Kwan. Itong presidente niyong bangag. Imaginin mo, sinalubong niya yung mga OFW, wala man lang nagkaway-kaway sa kanya or bumati sa kanya, kaya nagmukhang multo itong si Bangag. Ito na po. Volume. Yan o. Dinadaan-daanan lang ng mga tao, ng mga OFW. Yan o. Wala man lang bumate, wala naman lang kumaway. O yan o. Yan na.
Wala man lang kumain, hindi inintindi. Ayan, wala pong kwan. Lumapit o kumaway o nag-usap. Ayan o. Yan po yung mga OFW na yan, mga nakapila na yan. Wala pong gustong tumingin sa kanya. Maging tingnan, ayaw nilang tingnan. Kasi ang sinasabi nitong mga OFW nito, ay ayaw daw nilang tingnan kasi parang nakikita daw nila puro shabu ang nakikita. Wala po na tumitingin. Kaya kwan, talagang nagmukhang multo itong si Bangag. Anyway, bago po tayo, anong oras na ba? Ako, 41 minutes na tayo. Pero isa na lang po ito. Ito po yung isa. Naku po. Baka po kasi makalimutan ko, pero 41 minutes na tayo, ay baka po kasi makalimutan ko ito. Pero, ako kung bukas na lang o ngayon, pero ito pong mga chicken, yung mga manok, na mga frozen lalo na. Nako, wag po kayong bumili niyan. Yun na lang po. Pero ipanood ko na rin po ng madalian lang to. Dahil yan pong mga frozen na mga manok na yan, mayroon pong nilagay sila na nakakasira ng lalamunan. Mabubulok ang lalamunan. Ito, sige. Sila na pinatatanggal din sa market. Recall for 5 million pounds of chicken that may contain pieces of metal that can slice the trough. Ayan. Pinaalis sa market ang 5 million pounds na chicken dahil may metal daw doon sa chicken na pwede kang malaslas ang iyong trough. Imaginein mo. 5 million pounds. Bakit nila nilagyan ng metal ang mga, dito nyo mapapansin, mga ka-curious, na lahat pwede nilang ilagay sa mga bugchi natin. Di ba nilalagyan nga nila, ini-inject ang lahat. Sige po, sa susunod ko na po, kung masyadong mahaba na po tayo, para lang po malaman ninyo, ayan, nagkalat po sa buong mundo. Kasama po rito sa atin, yung mga manok na yan, na mayroong daw, basta metal. Parang wala pong pagkakaiba yan doon sa in-injection sa inyo na mayroong lead content. Yan. So, nakakalaslas ng lalamunan naman. Talagang papatayin nila yung marami sa population ng mundo. At yan ay gawa ng ni Bill Gates na yan na demonyo. Ayan. So, sige po, masyadong mahaba na tayo. So, maraming salamat po. Marami pa akong i-discuss sa inyo. Huwag nyo lang akong buwisitin. At marami kayong matututunan sa akin. Sa totoo lang po. O ano po inaantay ninyo? Mag-subscribe na kayo. Yun pong mga kabag-anak ninyo. Yun pong mga kaibigan ninyo. Sabihin nyo mag-subscribe para mapaharami ang mararating nitong ating mga dinadaldal dito. O ngayon, kung tatanggi yung mga kapitbahay ninyo, kaibigan, mga kamag-anak ninyo, yun na lang mga aso, baboy, manok ninyo, sabihin nyo mag-subscribe dito sa channel ko. Ayan. At para sa kaligtasan ng lahat, ugaliing panoorin ng buo ang dinadaldal ko rito nang hindi kaya tanong ng katangahan. Nakaka-irita, nakaka-regla kayo. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.